This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Enero 13 hanggang 19, ako ay nakakita ng isang haligi ng liwanag. Joseph Smith, Kasaysayan, chapter 1 verses 1 hanggang 26. Sa Joseph Smith Kasaysayan, chapter 1 verses 1 hanggang 26, mababasa natin kung paano nagsimula ang pagpapanumbalik ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng isang simpleng tanong ng isang batang si Joseph Smith na naguguluhan sa dami ng magkakasalungat ng mga reliyosong turo. Dahil sa kanyang tapat na hangaring malaman ang katotohanan, siya ay nagtanong sa Diyos sa panalangin at bilang tugon, nagpakita sa kanya ang Diyos Ama at si Hesukristo. Ang karanasang ito ay nagbigay daan sa isang mahalagang aral. Kapag tayo ay may pag-aalinlangan o nahaharap sa kalituhan, maaari tayong magtiwala na ang Diyos ay handang tumugon sa ating mga tanong. Ang karanasan ni Joseph Smith ay nagbabalik sa paalaala sa atin mula sa Santiago, chapter 1 verse 5, sa bagong tipan, kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumpat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Ang parihong prinsipyo ay makikita rin sa lumang tipan at Jeremiah chapter 33 verse 3, kung saan sinabi ng Panginoon, "Tumawag ka sa akin at sasagutin kita at ipapakita ko sa iyo ang mga dakila at mahihiwagang bagay na hindi mo pa nalalaman." Sa parihong mga talata, malinaw na ang Diyos ay isang mapagmahal na Ama na handang tumugon sa ating mga panalangin. Sa ating panahon, napapalibutan tayo ng iba't ibang katuruan, ideolohiya at opinyon na maaaring magdulot ng kalituhan sa ating espiritual na paglalakbay. Tulad ni Joseph, maaari tayong makadama ng pagkabalisa at magtaka kung alin ang tamang landas. Ngunit sa kabila ng ingay ng mundo, may pag-asa tayong makahanap ng kaliwanagan sa pamamagitan ng paglapit sa Diyos sa panalangin, pag-aaral ng mga banal na kasulatan at pagsunod sa Espiritu Santo. Ang mahalagang aral mapupulot natin dito ay ang halaga ng personal na paghahanap ng katotohanan. Hinihikayat tayo ng Diyos na huwag basta-bastang tanggapin ang anumang sinasabi ng iba, kundi magsikap tayong hanapin ang Kanyang patnubay sa pamamagitan ng tapat na panalangin at masusing pag-aaral. Ang mga sagot mula sa Diyos ay maaring hindi palaging dumarating sa anyo ng isang pangitain, ngunit sa pamamagitan ng kapayapaan, inspirasyon at kaliwanagang ibinibigay ng Espiritu Santo, tayo ay makakatanggap ng mga sagot na makakatulong sa ating mga desisyon. Tulad ni Joseph na tumanggap ng sagot sa gitna ng matinding kalituhan, kaya rin nating gawin ito sa ating panahon. Ang paghahanap ng katotohanan ay nangangailangan ng pananampalataya, katapatan at pagiging bukas sa patnubay ng Diyos. Sa gayon, tayo ay magiging mas matatag sa ating pananampalataya, anuman ang mga hamon na ating harapin. Si Joseph Smith, ang propeta ng panunumbalik. Ang Joseph Smith Kasaysayan, chapter 1, verses 5 hanggang 26 ay nagkukwento tungkol sa isang mahalagang yugto
sa kasaysayan ng Ebanghelyo. Ang una niyang pangitain. Sa gitna ng matinding kalituhan sa relihiyon noong kanyang panahon, tapat na hinanap ni Joseph ang katotohanan. Dahil sa kanyang pananalig na sumangguni sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, nagpakita sa kanya ang Diyos Ama at si Jesucristo. Pinili ni Joseph na maging kasangkapan sa pagpapanumbalik ng Ebanghelyo sa mga huling araw. Ang pahayag na ito ay nagpapatibay sa ating patutuo na siya ay tunay na propeta, isang lingkod na tinawag upang ihanda ang daigdig sa muling pagpaparito ng Panginoon. Ang karanasang ito ay katulad ng paalaala sa Amos chapter 3 verse 7. Sa lumang tipan, tunay na ang Panginoong Diyos ay walang ginagawa maliban kung ipinapaalam niya ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Sa bagong tipan naman, sinabi ni Jesus sa 1 chapter 15 verse 16, "Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo." Ipinapakita ng mga talatang ito na mula pa noon hanggang ngayon, tinatawag ng Diyos ang mga ordinaryong tao upang maging kanyang mga propeta at tagapaglingkod sa lupa. Sa ating panahon, marami ring haka-haka at maling impormasyon ang kumakalat tungkol sa Ebanghelyo at sa mga lingkod ng Diyos. Gayunpaman, tulad ni Joseph na tumayo ng may katatagan sa kabila ng pagsubok, tayo rin ay hinihikayat na manatiling matibay sa ating pananampalataya. Ang kanyang halimbawa ay nagtuturo sa atin na sa pamamagitan ng tapat na pagdarasal, pag-aaral ng mga banal na kasulatan at pagsunod sa mga propeta, maaari tayong makahanap ng kaliwanagan sa gitna ng mga kalituhan sa mundo. Ang mahalagang aral na mapupulot natin ay ang kalagahan ng pagsisikap na hanapin ang katotohanan mula sa Diyos. Tulad ng sinabi sa talata 25, siya ay hindi makapagsisinungaling sa makatuwid na magsalita siya sa akin. Nalaman ko ito. Tayo ay maaari ring makaranas ng mga sagot mula sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo na magpapatibay sa ating patutuo at gagabay sa ating buhay. Bilang mga miyembro ng simbahan, sa panahon ng mga huling araw, tayo ay tinatawag na maging mga saksi sa pagpapanumbalik. Sa pamamagitan ng ating patutuo at mga gawa, maiihayag natin sa iba ang katotohanan ng Ebanghelyo. Gaya rin ni Joseph Smith na ginamit ang kanyang pananampalataya upang baguhin ang mundo, tayo rin ay maaaring maging mga kasangkapan sa gawain ng Diyos sa ating komunidad. Paano ako makakatanggap ng mga sagot sa aking mga panalangin? Ang Joseph Smith Kasaysayan, chapter 1, verses 5 hanggang 25 ay nagtuturo sa atin ng mahalagang aral tungkol sa tamang paghahanda at pagtanggap ng mga sagot sa panalangin. Si Joseph Smith na isang 14 na taong gulang lamang noon ay nakaranas ng matinding pagkalito dahil sa mga salungat na katuruan ng iba't ibang rehiyon. Sa kabila nito, naghanap siya ng gabay mula sa Diyos. Mula sa kanyang halimbawa, natutunan natin na ang panalangin ay nagiging epektibo kapag sinasamahan natin ito ng pagsasaliksik, pagsusumikap at pananampalataya. Ayon sa Santiago chapter 1 verse 5, sa bagong tipan, kung nagkukulang ang sinuman sa inyo ng karunungan, humingi siya sa Diyos. Ito ang ginagamit na talata ni Joseph upang maudyukan siyang manalangin. Mula rito, makikita natin ang kahalagahan ng pagbabasa
ng banal na kasulatan bilang paghahanda sa paghahanap ng personal na pagpapahayag. Tinutulungan tayo ng mga banal na kasulatan na unawain ang kalooban ng Diyos at magturo sa atin ng tamang landas. Sa ating panahon, tayo rin ay maaring malito sa mga desisyon o hamon sa buhay. Ngunit makakatanggap tayo ng kaliwanagan sa pamamagitan ng taimtim na panalangin at pagsasaliksik sa mga banal na kasulatan. Bukod dito, natutunan natin na may mga pagkakataong haharap tayo sa pagsubok o oposisyon tulad ng naranasan ni Joseph nang siya ay pagtawanan at usigin matapos niyang ibahagi ang kanyang karanasan. Sa kabila ng oposisyong ito, nanatili siyang matatag at totoo sa kanyang patotoo. Sinabi sa atin sa 1 chapter 16 verse 33, "Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit lakasan niyo ang inyong loob. Aking dinaig ang sanlibutan." Ang mga hamon ay bahagi ng ating buhay, ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, malalampasan natin ang mga ito. Ang isa pang mahalagang aral ay ang pagkilos ayon sa mga sagot na natatanggap natin. Nang malaman ni Joseph na wala sa mga relihiyong umiiral noon ang tunay na simbahan ng Diyos, ginawa niya ang nararapat kahit ito ay mahirap. Sa parihong paraan, tayo rin ay inaasahang kumilos batay sa mga sagot na ating natatanggap mula sa Diyos. Ang pagsunod sa kanyang mga utos at paghahanap ng patuloy na pagpapahayag ay nagbibigay sa atin ng lakas at patnubay sa ating araw-araw na pamumuhay. Sa ating personal na buhay, maaari nating sundin ang halimbawa ni Joseph sa pamamagitan ng pagdarasal ng may pananampalataya, pagsasaliksik sa mga banal na kasulatan, at pagkilos ayon sa mga impresyong natatanggap natin mula sa Espiritu Santo. Paggawa nito, magiging mas malinaw sa atin ang mga sagot ng Diyos at nagkakaroon tayo ng tiwala na hindi niya tayo pababayaan sa gitna ng ating mga hamon. Tulad ng sinabi ni Pangulong Russell M. Nelson, kapag tayo ay taimtim na makikinig sa Panginoon, maririnig natin ang kanyang tinig sa ating puso at isipan. Naway gamitin natin ang aral na ito upang hindi lamang tayo matuto sa ating mga personal na karanasan, kundi matutulungan din natin ang iba na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagtitiwala sa kanyang mga sagot. Sa ganitong paraan, magiging bahagi tayo ng gawain ng Panginoon sa pagpapalaganap ng kanyang liwanag sa mundo. Nakita ni Joseph Smith ang Diyos Ama at ang kanyang anak na si Jesucristo. Ang karanasan ni Joseph Smith noong 1820 nang makita niya ang Diyos Ama at si Jesucristo ay isang hindi malilimutang kaganapan na nagbukas ng pinto para sa panunumbalik ng Ebanghelyo ni Jesucristo sa ating mga panahon. Habang binabasa natin ang Joseph Smith, Kasaysayan chapter 1 verses 15 hanggang 20, nakikita natin ang lakas ng pananampalataya at tiwala ni Joseph sa Diyos. Nang magtanong siya sa Diyos tungkol sa tamang relihiyon, hindi niya inaasahan na ang sagot sa kanyang panalangin ay magiging isang makapangyarihang pagbisita mula sa langit na magbabago sa kanyang buhay at sa buhay ng buong mundo. Isa sa mga mahalagang aral mula sa unang pangitain ay ang pagpapakita ng Diyos Ama at ni Jesucristo sa Kanya na nagsasabi ng isang mahalagang katotohanan. Ang Diyos Ama at si Jesucristo ay mga magkahiwalay na nilalang. Ang kaalamang ito
ay isang makasaysayang pag-aayos sa mga maling paniniwala na laganap sa panahon ni Joseph. Sa 1 chapter 14 verse 9, sinabi ni Jesucristo, "Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama." Gayunpaman, sa unang pangitain, itinuwid ng Diyos Ama ang kalituhan na ito at ipinakita na siya ay isang makapangyarihang nilalang na magkahiwalay kay Jesucristo. Ang mga pahayag na ito ay nagpapalakas sa ating pagkaunawa sa kanilang pagkakakilanlan at misyon. Dahil nangyari ang unang pangitain, alam ko na ang Diyos Ama at si Jesucristo ay may malalim na relasyon sa isa't isa at may layunin sa ating buhay. Tinutulungan tayo ng unang pangitain na magkaroon ng tamang pagkaunawa sa kanilang misyon at pagkakilanlan na nagsisilbing gabay sa ating pananampalataya. Ang parehong kaalaman na ipinaabot kay Joseph Smith ay nagbibigay liwanag sa ating mga puso at isipan at nagbubukas ng pagkakataon na magtamo ng tamang kaalaman tungkol sa Diyos at sa Kanyang anak. Isa pang aral na maaari nating mapulot mula sa unang pangitain ay ang kahalagahan ng personal na paghahanap ng katotohanan. Si Joseph ay isang kabataang tao na nagtanong sa Diyos at nagsikap na maghanap ng katotohanan. At bilang tugon, ipinakita sa kanya ng Diyos ang napakagandang liwanag ng kanyang kalooban. Ang paghahanap ng katotohanan at sagot sa ating mga tanong ay hindi isang bagay na madali. Ngunit, ang halimbawa ni Joseph ay nagmumungkahi na may mga sagot sa ating mga panalangin. At makikita din natin ito sa pamamagitan ng personal na pagpapahayag mula sa Diyos. Ang James chapter 1 verse 5 sa Bagong Tipan ay nagsabi, "Kung nagkukulang ang sinuman sa inyo ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng buo at hindi nanunumbat." Sa ating panahon, ang unang pangitain ay isang paalaala na kahit tayo ay umaraw sa mga malalaking hamon at tanong, mayroong Diyos na handang magbigay ng gabay sa atin sa pamamagitan ng personal na pagpapahayag. Puno ng pag-asa ang mensaheng ito at ang bawat isa sa atin ay inaanyayahan ng Diyos na magtanong, maghanap at magtiwala sa Kanya sa pagnanais ng katotohanan. Ang unang pangitain ay nagpapakita na ang Diyos ay laging nagmamasid sa atin at handang magbigay ng gabay tulad ng nangyari kay Joseph Smith. Mahalaga ang ating personal na paghahanap ng katotohanan at kapag tayo ay magtiwala sa Diyos, makakatanggap tayo ng sagot sa ating mga panalangin. Tinutulungan tayo ng Diyos na magpatuloy sa ating paglalakbay sa buhay kahit na puno ng pagdududa at kalituhan ang ating mundo. Sa pagsunod sa halimbawa ni Joseph, matututo tayong magtiwala at maghanap ng liwanag mula sa Diyos. Bakit may iba't ibang mga salaysay tungkol sa unang pangitain? Ang unang pangitain ni Joseph Smith ay isang makapangyarihang kaganapan na nagbibigay liwanag sa mundo tungkol sa tunay na likas na katangian ng Diyos Ama at ni Jesucristo. Bagamat may iba't ibang salaysay ng pangyayaring ito tulad ng mababasa sa Joseph Smith kasaysayan, chapter 1, verses 15 hanggang 20. Ang mga pagkakaibang ito ay hindi nagpababa sa katotohanan nito, kundi nagpapalalim pa sa ating pagkaunawa. Ang mga detalyeng idinagdag ng bawat salaysay ay nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng karanasan ni Joseph, katulad ng paraan ng 4 na ebanghelyo sa Bagong Tipan na nagtatala ng iba't ibang detalye tungkol sa buhay at ministeryo ni Jesucristo.
Sa Mateo chapter 17 verses 1 hanggang 9, makikita natin ang pagbabagong anyo ni Hesukristo, isang kaganapan kung saan ang kanyang pagka-Diyos ay inihayag sa 3 alagad. Bagamat ang detalyeng binanggit ni Mateo ay maaring naiiba sa salaysay ni Marcos at Lucas, lahat ng ito ay naglalarawan ng isang mahalagang katotohanan. Si Hesukristo ay ang anak ng Diyos. Katulad nito, ang iba't ibang salaysay ng unang pangitain ni Joseph Smith ay sumasalamin sa parehong katotohanan na nakita niya ang Diyos Ama at si Hesukristo at tinanggap ang sagot sa kanyang panalangin. Sa ating panahon, tayo rin ay humaharap sa maraming interpretasyon at opinyon tungkol sa iba't ibang aspeto ng pananampalataya at katotohanan. Ang aral mula sa iba't ibang salaysay ng unang pangitain ay ang kahalagahan ng pagtingin sa kabuuan at hindi sa mga detalye lamang. Ang mga detalye ay maaaring magkaiba batay sa pananaw, layunin at konteksto ng tagapagsalaysay, ngunit ang mahalagang mensahe ay nananatili. Aral na ating matutunan, tayo ay tinuturuan na magtuon sa mahalagang katotohanan sa halip na mag-alinlangan dahil sa mga pagkakaibang detalye. Sa halip na magduda, tayo ay inaanyayahang hanapin ang liwanag ng patutuo ng Espiritu Santo tulad ng sinabi sa 1 chapter 14 verse 26. Ngunit ang tagapayo, ang Espiritu Santo, ay magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. Ang iba't ibang salaysay ng unang pangitain ay isang paalaala na ang ating mga karanasan sa pananampalataya ay natatangi ngunit magkakaugnay. Bilang bahagi ng mga huling araw, tinatawagan tayo ng Diyos na magtiwala sa kanyang mga propeta at sa kanyang mga revelasyon. Kahit pa ang mga ito ay may iba't ibang perspektibo, katulad ni Joseph, maaari tayong magtanong, magsaliksik at magtiwala na ipapakita ng Diyos ang sagot na magbibigay lakas sa ating pananampalataya.